Pag-usapan po natin ay itong ayuda ng pamahalaan. Kaya ko po gustong pag-usapan ito kasi kayong mga mamamayang Pilipino dito at sa abroad ay dapat magkaroon din kayo ng idea dito sa ayuda program. Napakarami po ng ayuda na ginagawa ng ating pamahalaan. May ayuda sa National Government, Office of the President, may ayuda sa Kongreso, may ayuda ang mga local government unit. Hindi lang po yan sa may mga kalamidad, kung hindi dun sa mga regular. Kasi merong purpose, meron pong ayuda para sa mga farmers, sa mga manggagawa, may ayuda po sa mga talagang marginalized sector na nahihirapan ng buhay, at iba pa yung ayuda kapag may kalamidad. Halimbawa, mayroong volcano eruption or mga typhoon o anumang kalamidad na hindi natin gusto dahil yan ay bunga ng kalikasan, automatic yan may mga ayuda. May pera dyan. Palagay ko, yung ayuda tungkol sa biktima ng kung ano-anong kalikasan, palagay ko dapat ituloy yun. Dapat palakasin pa. Kasi wala naman Pilipino na gustong maging biktima ng typhoon, biktima ng volcano eruption o anumang kalamidad, hindi ba? Yun, dapat talaga may ayuda yun, pagkain, pinansyal at iba pa. Pero yung ayuda tungkol dun sa mga walang trabaho, ayuda dun sa ibang sektor na sa palagay ko ay ginawa ng regular, pero iba naman ay inasahan na, sinandala na, ayaw na magtrabaho dahil may ayuda. Hindi ko naman nilalahat, okay, magagalit. Merong ganun eh. Di bale yung ayuda sa mga senior citizen at mga disabled person, pasintabi na po, talagang kailangan yon kasi yung iba dyan ay talagang wala kakaya na magtrabaho dahil may edad na, hindi makapagtrabaho dahil mayroon nga akong personal na karamdaman. Pero yung mga ayuda tungkol sa mga tambay, tungkol sa mga ayuda tungkol sa mga nagmamarites lang, ayuda doon sa may kakaya na naman magtrabaho pero ayaw na magtrabaho dahil umaasa sa ayuda, palagay ko yun ang dapat bawasan. Sang-ayon ba kayo doon? Kasi alam niyo bakit? Ang lahat ng ginagastos ng gobyerno, mga local, national, yan ay pera ng mamamayang Pilipino. So dapat ang makikinabang dyan, hanggang maaari, lahat ng Pilipino. Di ba? Kasi pag ayuda, yung particular family o person na nangangailangan ng tulong, yun lang ang makikinabang doon sa ayuda na galing sa mamamayang Pilipino. Pero pag tungkol sa ang gagastusan ay infrastructure project, pagpapalakas ng ekonomiya yun eh. Dahil pag mayroong mga kalye, mayroong transportation, communication, mayroong negosyo, maraming makikinabang. Pagpapagawa ng school building, classroom, textbook, makikinabang yan, milyon-milyon na mga Pilipinong kabataang nag-aaral. Di ba? Pagpapalakas ng ating military at kapulisan, Bureau of Fire Protection, at mga hospital, medicine, facilities at iba pa, maraming makikinabang doon, hindi ba? Ano kaya kung doon na lang po mas ibuhos ng ating gobyerno ang pera para doon sa mga opisinang talagang malawak ang galawan tulad ng Health Department, Education, Department of National Defense, PNP, yan po yung mga ganyan. Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail and Management Penology, yan po yung mga nangangailangan ng mga facilities at manpower. Kailangan doon pera. Hindi naman tayo sa nagmamarunong kasi pagka po nag-improve ang mga facilities, manpower at equipment ng mga nabanggit na mga opisina, papaborihan sa nakakarami. Pero yung ibuhos natin ang bilyon-bilyon taon-taon na pera para doon sa mga, huwag na magagalit, talagang ayaw na magtrabaho dahil umasa na sa ayuda, abay, talo tayo doon. Just imagine, wala silang ginagawa, ayaw magtrabaho dahil umaasa na lang sa ayuda na pera ng mamamayang Pilipino. Parang unfair naman ito sa mga halos nagsusunog ng kilay, pinagpapawisan ng matindi sa paghahanap buhay, pero yung kanilang kinikita kaagad binabawasan ng buwis, pambigay sa gobyerno, panggastos ng gobyerno, at ipamimigay ng gobyerno. Di ba? Parang unfair naman doon sa nagbabanat ng buto at nagtatrabaho. Hindi ba?
Huwag kayong magagalit ng mga umaasa sa ayuda. Kailangan po, ang ayuda kasi temporary lang. Kumbaga sa sugat, band-aid solution. Pansamantala lang, hindi panghabang panahon. Kaya dapat ang ating mga kinukulan sa gobyerno, araling mabuti. Palagay ko, bawasan ang pera sa mga ayuda na hindi naman talaga dapat araw-araw. Ang ayuda, okay lang sa mga biktima ng kalamidad kasi minsan lang yan. At kung madalas, yun ay talagang nangangailangan kasi kung nawala ng bahay, nasira o nawala ng hanap buhay dahil binagyo, na biktima ng pagputok ng bulkan, abay nangangailangan talaga yon. Nagkaroon ng matindihang flooding, pagbaha talaga ng matindi, abay nangangailangan talaga yon. Pero yung tambay sa kanto, nagmamarites, kwentuhan lang, painom-inom lang, yung iba nagsusugal, yung iba may iba pang bisyo, tapos tatanggap ng ayuda, parang hindi maganda. Okay, kaya ko po ito pinapaliwanag kasi bangon Pilipinas, bagong Pilipinas. Kasi alam niyo, ang isa ho sa aking nakikita rito, hindi ko naman nila lahat, napopolitika lang nagagamit lang sa politika ang ayuda nung iba. Kasi pagka ganitong mag-i-election tayo, definitely hindi maiwasan dito na ayaw man aminin, parang vote buying. Pag nagbigay ka ng ayuda sa mga botante, hindi ka na makakalimutan sa eleksyon. So, hindi na ho tama yun. Kasi pera ng bayan, hindi pwedeng gamitin pong vote buying. O sabihin hindi mo vote buying ito, ayuda. Yun ang ayudang yan, yun yung kapital. Yung pagbibigay ng ayuda, yan yung utang na loob. Ang kapalit niyan, boto. Ang kapalit niyan, suporta sa eleksyon. Hindi nagagamit lang. Makakatipid pa tayo. Maiwasan pang magamit sa politika ang pera nating lahat. Kailangan ho kasi malalim ang pagpapaliwanag dito. Malalim ang mga programang dapat gawin para ho sa ikabubuti ng lahat, hindi ba? Ano yung masasabi?